Nais ng Diyos na tayo magsisi at magpalinis sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Ganito ang paanyaya sa Isaiah 1:18-20. Halika kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at mag-iimagsik, tiyak na kayo ay mamamatay. Tayo pong lahat sa panalangin ng pagsisisi. Nawarin po ninyo kami sa aming mga paglabag sa nais mo. Di namin nagawa ang katwiran at di kami nagpairal ng katarungan sa nangangailangan. Napagkanta namin ang tulong ang mga naabi at inaabuso. Di namin napanindigan ang aming pangakong magtiwala at sumunod lamang sa iyo. Amen. Gawin natin lahat ang pagsariling pagsisisi. Palinis tayo sa harapan ng Diyos. Umagang ito, bago natin siya sambahin. Narito ang mga salita ng kaaliwan. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Si Yahweh akin, sa Kanya ako magtitiwala. Sa pastor. Ang mabait na pastor ay naaangaya. Tumitingin tayo sa ibaba, nakatutok na makuha ang kagandahan sa ganahang material. Ang mahabaging pastor ay tumatawa. Tayo nakikinig sa ingay ng mundo, nakatutok sa mga tatak at hangganan. Ang mapagdahal na pastor ay nagbumuha ng mundo. Tulungan kaming makita, marinig, maramdaman ang masaganang pag-ibig at biyaya ng mabuting pastor. Tayo po ay nanalangin. Maraming salamat naman sa umagang ito na kami nagkakaipon-ipon upang magbigay-puri at mga pasasalamat sa inyo. Patnubayan niyo po ang mga lahat ng naririto. Hindi niyo po ng kalusugan ng bawat isa. Patid na po ang mga hindi pa nakakarating at mga nasa dapat patungo dito sa bahay, panambahan. Ganon din po ang lahat ng mga sumusubaybay sa online worship. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa nasa naming init ng panahon na sa kabila nito ay naririto pa rin kami sa iyong bahay na langinan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga patnubay at mga gabay sa araw-araw ng buhay namin. Maraming salamat po, Ama. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay nagkakaisa, liligis ng pag
Tuloy tayong sumamba sa Diyos ngayong umaga, mga kapatid, sa biyaya ng buhay, ng kabuhayan, ng pagsasama-sama. Tulad nga po sa ating inawit, sa pag-ibig ng ating Panginoon, mapuspos nawa ang ating iglesia ng kabanalan ng ating Panginoon. Tayo po't awitan siya. Tayo rin po'y magpatian. Palakpak po sa ating mabuting Panginoon, dakila at tapat. Patuloy po natin siyang awitan. Nawa katagpuin po natin, tatagpuin tayo ng ating Panginoon habang tayo ay narito sa ating panambahan. Idalangin po natin, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan. Patuloy mo po kaming itawid, Panginoon, sa mga pagsubok na aming kinakaharap at kakaharapin sa aming paglalakbay in our journey of faith. How you've been faithful to us. Tinulungan mo po kami, Panginoon, na maitawid ang mga pagsubok ng mga nakaraang linggo. Maaaring karamdaman, financial difficulties, Panginoon, struggle sa family, even marriages, Panginoon, mga alitan sa magkakapatid, magkakaibigan. Ikaw
Ikaw, Panginoon, ang aming patuloy na dadalaginan. Ikaw po ang tunay na makapagbibigay sa amin ng tagumpay sa bawat pagsubok na ito. Kaya nawa, Panginoon, sa aming pong pag-awit, kami inyong katagpuin, Lord. Sa isang hinahanap namin, kaligtan ang iyong mukha.
Panalangin ng kaliwanagan. Nais namin lumakad sa dahil tinalaga mo sa amin upang kami maligawa at mapahamak sa buhay na ito. Inaangkin ang pangako, ituro mo ang landas sa patungo sa buhay sa piling mataraman ng dugo sa kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligaya ng walang hanggan. Pagbasa ng banal na kasulatan. Unang Pedro, ikalawa, 11 hanggang 25. Sapagkat kapuri-puri nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Di nang pagsangayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kaplanong paggawa ninyo ng mabuti, pagpalain kayo ng Diyos. Ang pagtiis sa inyo ng Diyos sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos ng tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Ngunit siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Dahil binabayan niya lahat ng Diyos ng katahunan ngunit bumato. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating kasalanan upang tayo mamatay at sa kasalanan ay mamuhay. Nang ayon sa kawilan ng Diyos. Ang pamumulitan ng kanyang sugat ay pinagaling sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang nalingaw, ngunit ngayon nanunumbalik upang sumunod sa pasto ng tagapangalanan ng inyong kaluluwa. Basa sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, tumayo po tayo. Kay Juan, tumayo po tayo lahat sa Juan 10, talatang 7 hanggang 10. So, nagsalita ulit si Jesus, tandaan niyo, ako ang pinto na dinadaanan ng mga tupa. Yung mga unang dumating sa akin ay mga magnanakaw at katawan at kawatan at di sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pinto. Maliligtas ang lahat ng dadaan sa akin. Pwede silang maglabas-pasok para makahanap ng madamong lugar para kumain. Dumadating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. Pinagpala tayo ng Diyos ng kanyang mga salita. Tayo po ay dumako sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Kami muling sasama-sama, O Diyos, upang makapaghandog sa iyo ng aming mga pasasalamat, pagpupuri, at ng aming mga kahilingan doon, Diyos. Bilang katawan, bilang iglesia ninyong inipon sa dahong ito at sa maraming dako, kami
sinama mo, Panginoon, sa iyong kawan. Salamat po. Tuloy kaming manalangin sa pagkakaisa at pagiging ganap sa paglago, sa pamumuhay ng bawat isang miyembro ng Iglesia mo, Panginoon. Saan man naroon, ano man ang kalagayan, tumatatag sa pananampalataya, nabubuhay ang pag-asa, sumasaksi sa iyong presensya at kapangyarihan sa patnubay ng Banal na Espiritu. Patuloy kami na hatid sa iyong harapan ng kahilingan para sa kagalingan, sa panunumbalik ng lakas mula sa mga gamutan, operasyon na pinagdaanan nila kapatid na Nori Villanueva, Alvin Pangliban, kapatid na Linda Johnson, kapatid na Glo de Guzman, Ernie Johnson, maging ni June Valera. Salamat sa positibong balita na siya ay conscious at mayroong improvement mula sa pinagdaanan ng aneurysm operation, Panginoon. Salamat po. Dinidinig mo ang mga panalangin namin kasama ng marami pa sa mga kapatid namin. Ganun din si Chari Gondra Salazar, no? Sumailalim din ang isang operation dahil sa aneurysm. Tuloy namin dinadalangin din ang kapatid na Banji Lilo na inihanda para sa isang cataract surgery. Bigyan niyo po siya ng katatagan, ng loob, ng kanyang pagtitiwala na kayo ay makakapangibabaw sa pinagdadaanan niya ito at bigyang linaw niyo ang kanyang mga paningin kasangkapan ang medisina, O Diyos. Patuloy na kagalingan din kay Jenny Ordinario na nakikipaglaban sa cancer. Salamat po sa inyo. Pagbibigay lakas sa kanya at katatagan, kapayapaan ang puso, kagalakan pa rin sa paglilingkod sa kabila ng lahat ng Diyos. Salamat sa recovery din ni Jerome mula sa isang gallbladder o gallstone operation, O Diyos. Pinupuri namin kayo sa inyong napaka-tinding pangangalaga sa bawat isa sa panahon na dumadaan sa anumang pagsubok tulad ng karamdaman. Tulad maging pagharap sa hamon ng hirap ng buhay, O Diyos. Pinapaging sapat at may mga pagkakataon pa nga nasusumpungan namin higit pa sa mga pangailangan upang meron kami magamit sa pagkakawang gawa at tulong sa iba na higit na nangangailangan. O Diyos, salamat. Nawa ang diwa ng pagdala ng mga pasanin ng isa't isa, pagtulong, paglilingkod ay manatiling diwa ng buhay at misyon, ministeryo ng Iglesyang itinatag mo, Panginoon, na hindi kailanman makapananaig ang anumang makasariling hangarin o pakinabang ng sino man, O Diyos. Tuloy namin tinataas sa iyo ang buhay sa aming bayan, O Diyos. Naway makasumpong ang lahat ng liwanag, ng karunungan, ng patnubay ng Espiritu sa pagharap namin, Panginoon, sa ganitong pagsubok ng buhay namin bilang bayan, bilang bansa. Dalangin namin ang patnubay mo, ang pangunguna mo, maging sa aming mga pinunong itinalaga. Higit sa lahat, O Diyos, kayo ang naglagay sa kanila
sa kapangyarihan, pagkakatiwala ng bayan, ng public trust. Panginoon, naway gamitin nila ang pagkakataong ito para ayusin, ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan, ang mga umabuso, nagmalabis sa kapangyarihan, ang mga nakaw sa kamangyaman ng bayan, O Diyos. Maiharap sa bar of justice sa iyong katarungan, O Diyos, pagdating ng panahon. Huwag nawa kaming mainip, kundi bagkos ay makilahok sa mga gawain ng paghahari ng katarungan, ng katapatan, ng katuwiran, ng kahabagan sa aming bayan. Hindi lamang ang mga religious observances na ginagawa namin. More so, Panginoon, yung merong pakinabang, merong significance, merong relevance sa mundong ginagalawan namin ngayon. Sapagkat minsan lang kami mabubuhay sa mundong ito. At pagkatapos ng kamatayan ay haharap na kami sa iyo. Patuloy na pagpapala sa mga manggagawa ng iglesia, mga tinalagang mga pastor at tsakonesa, hinirang na obispo at district superintendents, mga lay leaders, O Diyos, ng iglesia, mayroong tanawin ng pagsulong, ng paglago, ng pagbimisyon sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon, sapagkat lahat ng panahon ay panahon na makapagbahagi ng salita sa buhay at pagpapahayag ng iglesia, O Diyos. Pagpalain niyo ang lahat ng ito, mga handog namin sa inyo. Mga gawaing itinalaga po ninyo, nilagay niyo sa aming mga puso upang gampanan namin mayroong pagtatalaga, mayroong pag-ibig, may kagalakan, may pagpapasalamat na isinama mo kami sa gawain po ninyo sa posisyon ng inyong tagumpay na makikita maging ng aming mga kaaway ang masaganang dulang. You prepare a table before the presence of our enemy. Nandoon ang katiyakan, tagumpay ng pagpapala sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ang lahat ng ito ay patuloy namin itinatalaga, pinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na Panginoon namin. Amen.
familiar nung awit na yun, no? Jesus loves the little children. Siguro lahat tayo na lumaki sa church, natutunan natin yun. Jesus loves the little children. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang verses. Meron pa, no? Tinitingnan ko baka nailagay sa PowerPoint. Yun lang ang alam ko, yung Jesus loves the little children. May Tagalog pang version yun eh. So, hanggang ngayon ay alam natin ang mensahe ng awit na yun ay laging napapanahon, hindi na outdated, kumbaga, laging updated. Nais kong magmensahe sa tema pa rin ugnayan ng pastol, tupa. Kumbaga may 1 nung nakaraan, may 2, no? Parang ano lang yan, parang may mga part 2 na pelikula na sinusubaybayan niyo, siguro series, ano, yung mga mahilig sa Netflix, no. Okay, yung bahaging ito ay isang paanyaya sa lahat na pumasok kay Jesus bilang pinto. Siguro tataka tayo, anong connect ng pinto sa pastol? Ako rin ay tataka nung una kong nakita ito, no? May pangako ng kaligtasan sa mga papasok at dadaan sa Kanya na pastol at pinto. So, kinukunin ko lang yung siya ay pastol at the same time ay pinto. Ano ang kaligtasan? Na matatanggap ng mga dadaan at papasok sa Kanya. Sabi ni Jesus sa verse 9, "Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan o pasture." Sabi niya. Ang talinghaga ng pastol at tupa ay patuloy na inilalahat ni Jesus dito. Hindi ho siya nagsisegue ng manibagong katuruan, bahagi pa rin ito ng kanyang pagtuturo tungkol sa mabuting pastol na tinutukoy niya ang kanyang sarili. Para maunawaan ko ito, siyempre, tumitingin ako ng komentaryo at isa sa mga komentaryong lagi kong tinitingnan yung komentaryo ni William Barclay tungkol dito. Sa talinghagang ito, may sinasabi daw na 2 kulungan ng mga tupa. 2 sheepfolds, 2 kulungan. Ang isa, sa kanilang mga villages or towns ay may mga kulungan ng mga tupa na kung tawagan nila ay communal sheepfolds. Yung ang lahat ay pwedeng magkulong doon o ang lahat ay dinadala ang kanilang mga tupa para ikulong doon sa communal sheepfolds na yon. Na kung ang kawan ng mga tupa ay magbalik na sa hating gabi sa kanilang village or towns, ay doon sila dadalhin para ikulong. So sama-sama na silang muli roon, iba-iba ang kanilang mga pastol, pero sama-sama sa, ewan ko kung ilang grupo ng kawan. Pero doon ay protektado sila, they are guaranteed protection dahil matibay daw po ang pintuan. Matibay naman ang mga pintuan ng simbahan natin, Pero nanakawan pa rin tayo sa gilid kasi walang mga bintana. At ang susi ay hawak ng tagapag-alaga. So mayroong tagapag-alaga na may hawak ng susi. Kung babalikan natin yung verse 2 and 3, may mga pumapasok daw doon sa kulungan na hindi dumadaan sa pinto. So hindi sila dumadaan sa pintuan, hindi alam nung tagapag-alaga, yung may susi, na may pumasok sa kulungan. Doon sa unang pagtatalakay natin ito. But anyway, ngunit kung ang kawan, yung second sheepfold, so kulungan ng mga tupa, ngunit kung ang kawan ay nasa labas, sa burol, na may mabolo, puno ng mabolo. Alam niyo yan tayo, yung sa burol na mayroong puno ng mga mabolo doon at hindi lang, maraming mga puno doon. Pero doon sa hillside, sa mainit-init na panahon, mainit-init ba ngayon o mainit?
mainit, hindi lang mainit-init, warm climate to. Ay sabi na di nakauwi sa dayon nung gabi ang mga tupa. Inabot sila ng gabi doon sa hill at hindi na sila nakauwi. Saan sila ikukulong? Nasa isang sheepfold na nasa hillside at ito ay sinasabing nasa mga open spaces na kilulong ng mga pader na gawa siguro sa mga kahoy o anong tawag dito, sanga ng pulong kahoy, whatever, kung ano man ang available. Ngunit may opening ang kulungan ito at walang pinto. May opening, merong bukas na bahagi. Siguro parang kung paglalapitin natin itong mga luhurang ito na hindi magkadikit, merong bahagi makakaraan ng mga tupa. Mayroong opening at hindi ito pinto. At kung sumapit daw po ang gabi, na pagkatapos na pumasok na ng mga tupa sa kulungan yun, hindi sila ipagdidikitin o isasara. Ang pastol daw po ay matutulog doon sa opening na yun. Yung pastol, siya matutulog doon at siguradong walang tupang lalabas at papasok na hindi dadaan sa ibabaw ng kanyang katawan. Meaning, malalaman niya na mayroong lumabas, mayroong pumasok. Na-picture niyo po? Ganon ang pag-aalaga ng pastol. Kasama siya sa gabing iyon sa kanilang pagpapahinga, pagtulog ng kanyang kawan. Literally na ang pastol ay ang pinto. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. As a shepherd, ako ang pintuan. Ang sino mang papasok at lalabas sa pamagitan ko ay makakatagpo ng pastulan. Kung si Jesus na pastol ang pintuan na ating pinapasukan at lalabasan, we come in and go out through this door, ang pangako sa atin ay maliligtas. We will be saved to the utmost o to the uttermost. Hindi po na kailangan ng iba pang Savior. Siya lang ay sapat na. Sa Kanya makakatagpo tayo ng pastulan. Ano bang pastulan ang ino-offer niya? Anong pastulan? Anong klaseng pastulan? Well, I think from what has been said, sa Pinoy version, kung di ako nagkakamali, sabi ko, makakatagpo sila ng pagkain. So he was speaking of food. Yan. Nagbibigay ng food security. Yan. Siguro, alam natin, kailangan natin yan, ano? Yan siguro yung bagay na gusto nating matiyak na meron tayo. Pag dumating yung matinding crisis. Kaya kuminsan inuunahan na natin ang marami, no? Bumibili na tayo ng marami, nag-stock na tayo, nagpapanik buying. Bagamat yung iba ay panic lang, walang buying, sabi nga nila. Kaya hindi na tayong bumili, no? Nag-hoard, nagtatago, para lamang matiyak na meron tayong pagkain. Pero si Jesus, ang pastulan na inihanda niya sa atin ay merong food security. Merong katiyakan ng pagkain kasama na ng inumin na ihanda niya sa food security. Ang mga pastulan daw noon ay merong isang klase ng pastulan na isang plot of land, isang kapiraso kasi plat hindi ko alam kung gaano kalaki, na tinatamnan daw po yun ng mga herbs, ng damo, para pagkain ng mga pinapastol na tupa. So, intentionally, it is prepared as a pasture, as a source of food para sa mga pastol.
At ganoon ang ginagawa ng mga pastol. Nagtatanim din sila upang magkaroon ng madamong bahagi ng mga lupa. Ang pastulan ay nagbibigay ng food security, na ang mga tupa ay laging mayroong sapat. At siguro, pwede pa natin sabihin higit pa. Sapat at higit. O ligtas na supply ng pagkain. Alala ko tuloy yung mga bigas na bigay sa atin ni Mayor, mga Mayor natin, Alan de Leon, ano? Hanggang ngayon, pinapakinabangan natin. Pero siyempre, iba na yung quality ng bigas na matagal na yun eh. Last year pa yata yun eh. Mag-anniversary na tayo this June, ano? So, mag-anniversary na rin yung bigas. Kaya medyo mas maraming hugas at paglilinis ang ginagawa natin. Pero nakakain pa rin namin po. Wala namang nangyayari sa aming mga sikmura. Siya ay sapat at ligtas na supply ng pagkain, tuloy-tuloy sa lahat ng oras. Kaya walang lugar ang pag-aalala. Pero pag alam natin kataas na naman ng gasolina, sa Tuesday, baka medyo meron tayong konting pag-aalala, pangamba sa ating mga puso. Pero sabi nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Pangalawa, may tiyak na kaligtasan. There is safety in that pasture, or safe pasture. Ang pastulang inihanda niya sa atin. Inihanda niya para sa atin. May tiyak na kaligtasan, hindi lamang sa mga bagay na makakasuga o makakapanakit, kung hindi sa mga magnanakaw, sa mga kawatan, ang ginamit na version, meron pa isang ginagamit na salita, sa mga mandarambong. Naririnig na natin yung mga salitang yon. Dahil sila ay hindi dumadaan sa pintuan, kung hindi sa mga hindi dapat daanan. Ang interes ng mga ito ay di upang alagaan o pangalagaan ng mga tupa, kundi upang ito'y nakawin para sa kanilang kabuhayan, livelihood, para mabuhay. Kaya nila ninanakaw ang mga tupa. Sabi ng Concise Dictionary of the Bible, sheep are among the most important possessions of a pastoral people. Pastoral, yung may kinalaman sa pag-alaga ng tupa. Providing them with meat, ng karne, with milk, and clothing. No? Karne, gatas, at damit. Yung wool, yung balahibo ng tupa, di ba? Napakakapal doon. Parang nakakita na yata tayo siguro sa reels na tinatanggalan ng balahibo. Yung isang tupa na kala mo napakataba hanggang sa wala ng balahibo, yun ang ginagawang damit. Kaya sila ninanakaw. Pastoral refers to rural life, agricultural sin, yung parang taniman, malaking lupain, often portraying them as simple, idyllic, and peaceful. Siguro minsan nangangarap tayo, lalo na sa panahon ng retirement, ano? Gusto natin ng buhay na payapa, buhay na simple, buhay na masaya. Ganun daw yung pastoral na larawan. Tulad ng kaligtasan sa pananamantala ng mga taong ang gusto lang ay pansariling pakinabang at di naman totoong nagpapahayag o nagpapahalaga o nangangalaga sa iba. Kung ito ang larawan ng pastol na si Kristo at larawan din ng mga pastor na tulad ko, siguro we love to have pastors like that. Yung nagpapahalaga, nangangalaga, at walang mga agenda, walang interes, walang pakinabang,
sa anumang ginagawa na hinahanap. Kasi lalo na sa mga vulnerable, yung mga taong madaling maimpluwensyahan, madaling maloko, dahil sa kanilang kalagayang physical, emotional, or mental, ay nagiging biktima siguro sa panahon natin. Alam natin ito na maraming uri ng scams. Nabiktima na ba kayo ng scam? Aminin. Kasi ang ganda ng offer, ano? Talagang hindi lang doble, no? Triple. At 4 times pa. Ang bilis. Katulad ng mga scam ng dating and romance pala. Ano ba kinalaman ng pera dito? Dating and romance, ano? Yung mga, ano tawag dito? Nasaktan sa pagmamahal, no? At naghahanap ng pagmamahal, nagiging biktima ng isang fake profile para ilure, para akidin tayo sa isang relasyon na nanakawan ng palataya, hihinga ng pera, pagsasamantalahan, mga investments, mga buying or selling scams, ng katulad ng mga fake online stores, no? Marami na ngayon ganyan, ano, alam na natin. Di ba? Lalo ngayon with AI, kala mo, totoong-totoo na endorsers si Mayor Vic Soto. O sino mang kilala ang figure. Talagang biglang, parang maakit ka eh. Pero fake pala. O mga jobs and employment na nangangako ng high paying. Wow, talagang matutokso ka. Pero babayaran mo yung training. Kung nabayaran mo na yung training, wala na yung kanilang online page, website, no? Or, makakaalis ka nga. Na akala mo ay pupunta ka sa Middle East, pero dinala ka sa Cambodia. At ginawa kang scammer o hacker. Nahawak nila ang iyong mga passport. Maraming mga ganyan, ano, nagsasamantala. At kahit sa mga relasyon na hindi dapat. Naparito ang mabuting pastol upang hanapin at iligtas ang nawawala. Seek and to save those who are lost. Lahat tayo ay nawala. Lahat tayo naligaw. At tayo hinanap ni Jesus. Salamat at natagpuan niya tayo. He found us, pero tanong, natagpuan ba natin siya? O baka hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng mainam na pastulan para sa buhay natin na magbibigay sa atin ng kasiyahan, ng kapunuan, ng completion, yung enough, yung pa rin bang hinahanap natin o marami pa rin tayong hinahanap? Kung wala si Jesus, may kulang sa buhay. Kasi siya lang ang makakapuno. Siya lang, wala nang iba. Siya lang ang makakapuno. Dahil siya ang tunay na nakakapuno ng anumang kakulangan sa buhay. Anumang bagay o pangyayari na sa tingin nyo ay parang tawag turning point na siguro sa akin to para yumaman, para unlad, para maging stable, o sa sino mang tao na pinaglagakan na natin ng tiwala, ito na talagang sure investment ang aking anak na nakatapos. Yung mga magulang kung minsan ginagawang investment ang mga anak para sila'y mabuhay in the future. Binuhay kita kaya buhayin mo ako, parang gano'n. Hindi po investment ang mga anak. Sila'y mga kaloob, sila'y mga regalo ng Diyos sa atin para sila'y mabuhay sa ayon sa kanyang kalooban. Marami tayong pinagsasaligan ng pag-asa, ngunit ang lahat ng ito ay mabibigo.
bagay, pangyayari, tao, anuman, ay mabibigo sapagkat nauubos at nawawala. Magigising na lang tayo isang araw, wala na. Wala na sila o naubos na. Sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Abundant life, full, ganap, kompleto. Sa mundong ginagalawan natin ay may mga magnanakaw, may mga mandarambong. Ang mandarambong daw po ay tumutukoy sa taong nagnakaw ng malaking halaga. Hindi sila small time. Magnanakaw ka na rin lang, hindi. Gawin mo ng big time, di ba? Pwede mag-umpisa sa maliliit. Sabi nga nila, pwedeng papel lang yan o clip sa opisina, maliliit, pero pwedeng lumaki. Ang mandarambong ay magnanakaw ng malaking halaga, madalas sa pamamagitan ng pandaraya, pang-aabuso sa kapangyarihan, o pagsasamantala. Sounds family, ano po? Ito ay mula sa salitang darambong. Meron palang root word yun, darambong, na nangangahulugan ng pagsamsam, pagkuha ng ari-arian ng iba sa marahas o iligal na paraan. Marahas, talagang gumagamit ng puwersa. Pero yung iba ay saan yun? Kala mo legal pero illegal na. Hindi nakatanggap-tanggap sa Diyos. Lahat ng ito tayo inililigtas ng Panginoon na hindi tayo mahulog sa mga scams, sa mga pandaraya, sa mga panlilinlang. At ito ang pinapangako ni Jesus. Number 3, may masagana at ganap na buhay sa Kanya. Masagana at ganap na buhay sa Kanya. Bago daw po dumating si Jesus, marami ang nag-alok ng masaganang buhay sa bayan ng Diyos. Bago ang Kanyang pagdating, hindi naman tinutukoy na ito yung mga propeta o mga bayani ng pananampalataya. Bago siya dumating, na ang pangako ay babalik daw yung golden age ng kanilang bansa. Ang golden age ng bansang Israel ay sa panahon daw po ng paghahari ni David at Solomon. Ayon pa rin sa panulat ni William Barclay. At ang mga marks nito ay malayang pamumuno, walang domination o intervention ng anumang bansa, malayang pamumuno, may pagkakaisa ng mga mamamayan, ng tribo, may kapayapaan at kasaganahan sa kalakalan, mapayapa at masagana ang lahat na nakikibahagi sa kalakalan. Kumbaga may trabaho ang lahat. Nasa taluktok ng kanilang kultural at pangrelihiyon na pagyabong o kagalingan. Ito yung mga panahon na natayo ang unang templo sa Mount Moriah. Yung unang templo sa Jerusalem. Kaya golden age. Gusto nila ibalik yon. At yung mga nangakong ibalik yon ay mga, all these claimants were insurrectionists. Yung mga naghihimagsik, yung mga nag-aalsa, yung mga nagre-rebelde sa pamahalaan. They believed that men would have to wade, tumawid sa tubig na mababaw, wade. Mababaw na tubig, true blood to the golden age. Kailangan silang tumawid sa pamagitan ng dugo para matamo ang golden age. Ano ang sinasabi ng sinulat na ito? Kailangan magkaroon ng pagdalang ng dugo. Merong mamamatay. Sa pagtamo ng golden age, ng masaganang buhay, merong pagnanakaw, merong pagsisira.
ang pangako ni Jesus. Dapat merong kamatayan, merong pagdanak ng dugo para matamo ang kasaganahan. Hindi po para sa Panginoon. Ang golden age o masagana at ganap na buhay ay hindi pagpatay, hindi pagdanak ng dugo, hindi karahasan, hindi digmaan, hindi pagnanakaw o pagsira, kundi ang pamamahala at paghahari niya sa ating mga buhay. Na siya, bilang pastol, tayo ang kawan ng bayan, ay pinapangunahan niya sa daan. Anong daan? Daan ng katuwiran. Daan ng katarungan. Daan ng kahabagan, mercy. Kanina lesson yan sa Sunday School. Yung kahabagan ng Diyos. Yung katapatan ng pananampalataya. Whether kasama ka ng kongregasyong ito o hindi, mananatili kang tapat sa Panginoon. Yung pananampalatayang nagbubunga, na isa sa buhay, hindi lamang dito, kundi kahit saan. At higit sa lahat, kapag pinamumuhay ito ng mga kawan ng Diyos, mayroong kapayapaan ng puso, mayroong kagalakan na nadarama sa isang buhay na masagana. Hindi puro reklamo. Wala na bang pag-asenso kung hindi tayo ang hinahanap nating pagbabago. We are the change that we want to be. Sabi nga ng isang sumulat, gusto mo ng pagbabago, be the change that you want to be. Ikaw yung maging pagbabago na hinahangad natin. At ang lahat ng ito ay matatanggap natin sa Kanya. Yung masagana at ganap na buhay na mayroong katiyakan, mayroong assurance, mayroong kasapatan, at higit pa, it's more than we can think or imagine, ang sabi nga. Saan? Sa ating mga pangailangan. To our needs. Kaya kung natutugunan na po yung pangailangan, I think that is a reason to celebrate. Yun ay dahilan na para magpasalamat, para magdiwang. Pero kung sobra pa dun sa pangailangan, ano nang celebration ang gagawin natin? Hindi maipaliwanag, ano? Kasi sobra-sobra. And that is the gift of salvation. Ng kaligtasan sa mga pumapatay sa buhay. At sinasabing no joke. Hindi nagbibiro. Sa buhay na mahalaga at kaloob ng Diyos. Your life and my life is a gift from God. That's valuable. Mahalaga ang buhay na ito. Kaya naparito si Jesus para bigyan tayo ng masagana at ganap na buhay. Ngayon, hanggang kailanman. Amen. Unveil the President.
Bahagi po ng pagkakaloob ng mga loob, pangako, kapu at pagaway. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay ng isipan ninyo. Tayo po ay mananasa. Maraming salamat po, Ama, sa mga alay nito na magamit para sa matugunan ang mga pangailangan ng inyong bahay sa bayanan. Maraming salamat po sa mga naghandog na ngunit iluganin po din sa inyo. Kaya binabalik po namin sa inyo ang mga handog nito. Sa pangalan ng Ama. Amen.
Tumayo po ang kapulungan kung kayang tumayo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay nagbabalita sa atin na unang araw ng linggo ay tulad ng araw ng kanyang pagkabuhay na muli sa mga patay. Siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad sa lugar ng kanilang pinagtitipunan at nagpakilala sa paghahati ng tinapay. Halik kayo sa dulang ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, kami magpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Banal ka at pinagpala ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng bautismo, ng kanyang pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay. Sinilang mo ang iyong iglesia. Inango kami mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. At nakipagkasundo sa amin ang panibago sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Nung gabing bago ipagkanulo ang ating Panginoon, siya ay dumampot ng tinapay. Ibinigay ito sa kanyang mga alagad. Sinasabing ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Kunin at kanin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-aalala sa akin. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang saro at sinabi sa kanyang mga alagad, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo na mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kunin at inumin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. At ngayon, sa pag-aalala ng dakilang ginawa ni Jesucristo, ialay ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagpapasalamat bilang ating banal at buhay na handog, kasama ng handog ni Kristo para sa atin, habang ating ipinapahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muling buhay. Ibuhos mo ang iyong banal na spirito sa aming lahat na nagkakatipon ngayon at sa handog ng tinapay at katas ng ubas na aming pagsasalusaluhan. Sa pamagitan ng iyong spirito, gawin mo kaming kaisa ni Kristo, nagbubuklod sa isa't isa at sa ministeryo para sa mundo hanggang dumating si Kristo sa kanyang katagumpayan at makasama sa kanyang dakilang pagdiriwang. Ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo. At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, dahil isa lamang ang tinapay, though we are many, we are one in heaven. Sabi nga. Kaya nga dahil isa lang ang tinapay, tayo isang katawan, kahit na tayo ay marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. Gawin natin ang diwa ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paghahandog ng sarili sa Diyos na pinaglilingkuran natin as we partake the Holy Communion. Maaari na kayong umupo at nanyayahan natin mga bata kasama natin. At kung mayroong pang lugar dyan sa ating mga kneeling rails ay punuin natin hanggang sa lahat ay mapaglingkuran, mapaghandugan natin ng banal na hapon. Halina po kayo at mag-salo-salo tayo sa dulang ng Panginoon.
Sinabi sa Lucas 1:51 at 52, naging masunurin si Jesus sa kanila, sa kanyang mga magulang. Lumaki si Jesus na malakas, matalino, nasa kanya ang blessing ng Diyos at natutuwa ang mga tao sa kanya. Ito ang panalangin natin para sa mga bata na kasama natin. Pinagtiwala sa atin, maging yung mga nasa extension classes. Na sana lahat sila ay lumaki, na malakas, matalino, at nasa kanila ang blessing ng Diyos. Tanggapin ninyo ang tinapay, kanin ninyo, na kinikilala natin na tayo ay pinagpala una ng Diyos para maging pagpapala. Inumin ninyo ang alak na maging simbolismo na tayo ay nakikisa na ang bawat bata na narito sa church o nasa extension ay patuloy nating magabayan sa kanilang paglaki ng malakas, matalino, at nasa kanila ang blessing ng Diyos, natutuwa ang Diyos at ang tao sa kanila. Pumayo tayo sa ganung pagtatalaga ng ating mga buhay. Sa kanyang biyaya at pagpapala. Amen. Amen. Bahagi doon sa ginamit natin talata, John 10, verse 16, may iba akong luto pa na wala pa sa grupong ito. Kailangan ko din sila ibalik dito. At makikinig sila sa boses ko, kaya magiging isang grupo sila na may isang shepherd. One flock, one shepherd. Tayo ay isang grupo sa isang pastor. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos para ibalik yung mga wala pa sa grupong ito ng kanyang kawan. Gawin natin yun na walang pag-atubin. Kunin at kanin ninyong tinapay. At makibahagi tayo sa gawain ng iglesia saan man. Inumin ninyo ang alak na nag-iisa, naghahandog ng sarili, ano man ang hinihingi ng pagsunod sa Kanya. At palainawa kayong lahat ng Panginoon sa inyong mga pangarap, sa inyong mga layunin, mabuhay, at mabuhay nawa kayo ng masagana at ganap mula sa Kanya. Amen.
Siya'y aking kasama, di ako
nagpapasalamat. Salamat ikaw ang aming naging mabuting pastor sa buhay na ito. At naghahangat kayo sa amin ng katiyakan, kaligtasan, kasaganahan, kaganapan ng buhay namin dito pa lang sa lupa bago sa kaharian mo ipinaghanda para sa amin lahat. Salamat po sa kasiyahan, kapayapaan, kapanatagan ng puso, kalakasan, pag-asa, sa pagmamahal, habag, kapatan, katuwiran, kabanalan mo, katarungan, na hangad mo sa lahat ng nabubuhay dito sa mundo upang hindi lamang kami makagampan ng aming mga tungkulin sa aming paglilingkod nito, kundi kami ang maging tagapagdala ng mabuting balita sa aming mga paglilingkod. Ang buhay namin ay binabasa, buhay ng mga salita, buhay ng mga sulat mula sa iyo para mabasa ng marami na ikaw ay naparito para bigyan kami ng buhay na masagana at ganap, masaya, buhay na payapa. Kahit may pagsubok, kahit mayroong pagtitiis, kahit may hirap, mayroong pagpapala mula sa iyo. Salamat sa karawan ni Catherine Herrilio, ni Rian Mosel Santos, ni Milena Ferry Santos, ni Sagani Makanlalay. Pagpalain niyo ang kanilang buhay at inatahak na buhay sa mga panahong ito patungo sa katuparan ng lahat ng inyong plano. Magandang plano, bigyan ng kagalingan, kaginhawaan, ng pag-asa, ng magandang bukas. Kahit sa panahon na nakatapos na ng mga iba't ibang panahon ng buhay. Salamat din sa anibersaryo ng kasal nila Pastor Larry at Miriam Gonzaga na nakasama namin sa paglilingkod sa iyo dito sa conference site. At ngayon ay naglilingkod sa inyong iglesia sa Angono. Panginoon, purihin kayo sa mga tagapanguna ng ministeryo para sa mga bata, kabataan, para sa ministry ng nurture, outreach, at witness sa mga administrative committees ng iglesia, sa mga bumubuo ng mga ministeryo ng paglilingkod, di lamang dito sa loob, kundi sa labas. Patuloy na maging kasangkapan kami ng pagkakaisa, ng pagsasama-sama, ng mayamang fellowship, mainit, ng nagpapalakas na presensya mo para sa aming lahat. At kami kasangkapan din ng pagpapalakas sa mga nangihina, sa mga nabibigo, sa mga nauuhulog sa kasalanan, sila'y muling mapanumbalik patungo sa iyo. Purihin ka, O Diyos, na habang kami nabubuhay, ay papatunay lamang na meron kang layunin at misyon sa buhay ng iyong mga anak na lumalakad sa daan na ipinaghanda po ninyo sa amin. Katulad nawa ng hangarin mo, Panginoon, na meron ka pang mga tupa na wala pa sa kawang ito,
Maging kasangkapan kami sa paghahatid sa kanila ng mga pabilang sa iyong kawan. At matanggap din nila ang masagana, ganap na buhay mula sa iyo, hindi mula sa amin o mula sa aming samahan, O Diyos. Ito'y mula sa iyo. Pagpalain niyo ang bawat isa sa buhay na ito at hanggang sa katapos-tapusan ng panahon. Ito ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming mabuting pastol, mag-alay ng buhay. Parang lahat kami ay mabuhay para sa Kanya. Amen. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng kaya nating hilingin at isipin, dahil ang Kanyang kapangyarihan ay gumagawa sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sumakanya ang lahat ng papuri, pagsamba, pag-aalay, pagsunod, pagtatalaga ng ating mga buhay ngayon at sa magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. God's morning! Ay, hindi masigla. God's morning! Good morning, everybody! Sa May 5, birthday ni Catherine Hirailio at ni Rian Mosel Santos. Happy birthday! And then sa 6, si Milena Purin Santos. Yay! Happy birthday! Si beautiful girl pala to. Sa 9, birthday ni Kuya Isagani Macanlalay. Happy birthday! And then sa May 5, anniversary ni Reverend Lauro at si Miriam Gonzaga.
Sa ating mga announcements, May 9, galaw para kay Kristo. So, eto na naman, sumba-sumba, and then kain-kain. Saya, di ba? And then May 10, Mother's Day, and incidentally, dahil Mother's Day, special ang ating Sunday, meron tayong magdadala ng mensahe sa atin. Kasama din natin si Reverend John Mark Kahiwat, ang ating speaker next Sunday, at hahandugan tayo ng awitin ng ating kapatid na si CJ De Leon. And then, sa May 12 and 13, Children's Camp. Ang theme nila, katulad din ng theme ng DVCS, God's Family. Sa May 24, Balik Eskwela Project. Kasama ba ito sa i-announce mo, Ate Irene, okay? Sa May 30, MEA and UMM General Assembly sa Feliciano Convention Center sa Malolos, Bulacan. 9 a.m. to 3 p.m. May ticket po ito sa halagang 1,000 pesos. So yung mga kalalakihan po, makipag-coordinate na lang po kayo sa kinauukulan. And then, announcement din, Elders Gate po ay magre-resume sa June. So medyo bakasyon po muna ang Elders Gate. And then, sa ating RPACE, ang Rizal Philippines Annual Conference ay magse-celebrate ng 17th anniversary sa May 16 sa Saturday at 7 a.m. dito sa RPACE Conference Site and Prayer Garden. So, magpa-participate po ang Taytay United Methodist Church dito. And then, sa ating mga regular na gawain, Mondays, Esther Care Group sa Salo Restaurant sa Gregoria Heights at 6 p.m. Tuesdays, UMM and UMW sa bahay ni Mrs. dito sa conference site at 5:30 p.m. Thursdays, syempre yung Wednesdays natin, yung regular nating midweek service na online. Panoorin lang po ninyo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. And then Thursdays, Bible Study Group sa Del Rosario Compound sa Barangay San Juan at 4 p.m. And incidentally, ang Del Rosario Bible Study Group ay meron pong outing sa May 7 and 8 sa Farmscape Camp and Resort sa Antipolo. And then Friday, sana all ano, and then Friday, Bible Study Group sa Leongson Residence sa E. Rodriguez Avenue at 5:30 p.m. And then Saturdays, Praise God Choir practices dito sa Big Chapel. And then after Praise God Choir, yun namang Praise and Worship Team. And then Saturdays din po, may Shekinah Care Group meet at tuwing first and third Saturday, and Root Care Group naman tuwing second and fourth Saturday. And then ano pa ba? Sa ating flower offering, salamat po sa Ines family. And then, meron pang announcement ng ating lay leader. Today, during Cookie Fellowship, so habang kumakain po tayo, may 10-minute anniversary committee meeting po. So, lahat po ng kasama sa anniversary committee, magkita-kita po tayo doon sa bandang po. Meron pa pong mga ibang announcement mula naman kay Ate Irene, sa ating chair muna, and then next si Ate Irene. Good morning po. Gusto ko lang i-share na last Sunday po, nakadalaw po kami sa Kalinawan Mission. Ito po yung in-adapt natin, yung Kalinawan Mission of Taytay United Methodist Church. Ito po. So, i-rename yung church to Kalinawan Mission of Taytay United Methodist Church. Ito po yung mga kasama natin from Taytay UMC. May photo din po tayo kung nandun ang kanilang mga officers. Next slide. Ayan po. So, marami-rami rin din po sila. 3 p.m. po yung kanilang worship service doon. At umabot kami doon. Kasama namin dyan si Laylie Del Pili, ang POT chair natin, si Paul. Ang nurture and outreach po kasama rin namin doon. So, ito yung magiging challenge sa atin starting June 1 po. So, Kalinawan Mission will be part of our church starting this coming Christian year.
Maraming salamat. Magandang umaga po. Gusto ko lang po muli magpasalamat sa mga nag-sponsor sa pangmerienda ng mga bata sa ating Vacation Church School. Nag-graduation na po tayo ng last Saturday. Ngayon po, ngayong incoming May 12 and 13, meron pong children's camp ang mga bata. Dito po sa Methodist Prayer Garden gaganapin. Ang mga bata po ay magsisimula sa edad na 8 years old pataas. Ang registration po ay 800 pesos. Overnight lang po yun. Inaanyayahan ko po yung mga parents na payagan niyo po yung mga anak niyo na mag-join sa children's camp para po sa kakaibang karanasan nila. At the same time, nag-aaral po sila ng salita ng ating Panginoon. At saka po yung mga nag-graduate, may mga achievements, gagawin po natin ang recognition day sa May 30, mag-fill up lang po kayo ng form nandun po sa table kay Ate Len. Thank you po. Good morning po. Dadagdag ko lang pong announcement po para sa Galaw para kay Kristo na bukod po sa May 9, this coming Saturday, meron pa rin po tayong galaw ng May 23. Ganun po, same time, 6 a.m. dito po sa Big Chapel. Kaya magiging dalawa po ang ating galaw sa Saturday at saka sa 23. And then, yung balik eskwela po, patuloy po kami kumakatok sa inyo para po sa ating mga TUMC kids, sa Creek at para sa Hapay na Mangga, sa extension po natin. Itong kit na to ay para sa kanila. Lalapit po kami sa inyo at kami ay mag-aas ng support para po mabigyan natin sila ng kanilang mga gamit this coming school year po. Doon po sa mga nagbigay, maraming salamat po. At patuloy ko pong pinananawagan po ang PK's Online Fellowship, Pastor's Kids. Since ako po ay Pastor's Kid, meron pong nag-organize na po ang Pastor's Kid Fellowship. Meron po kaming gagawing online sa May 4, 8 p.m. po. Open po ito all United Methodist Pastors Kids, PKs across the Philippines abroad. Kaya active na po uli ang mga Pastors Kid, Pastor Noel, Kuya Dennis Cabasal. Kaya maganda po pong opportunity magkakilanlan ang mga Pastors Kid. At ganyan po, ang aming pong Emmanuel Care Group ay every Tuesday, 8 p.m. po. Yun po ang aming care group. Kung gusto pong gusto nyo mag-join din sa time na yon, online lang po ito, 8 p.m. po. So, yun lang po. Maraming salamat po.